Ang mga punyal ni Thorfinn ang pinakakapana-panabik na sandata ng pangunahing tauhan na nakita ko. Simple man, malaki pa rin ang bigat ng kahulugan nila ngayon. Maraming gumawa ng sariling bersyon ng mga punyal na ito, pero iilan lang talaga ang nakaunawa sa tunay na diwa nito. Sa video na ito, gagawin ko ang pinakamahusay na totoong bersyon ng mga punyal. Kaya panoorin kung paano ito lalabas. Ang bakal na gagamitin ko sa paggawa ng mga punyal ay ADCRV-2. Ito ang pinakamaasahang modernong tool steel. May balanseng katangian at madaling pandayin. Ang Vinland Saga ay nangyari noong 1000 Anno Domini, kaya malamang ang mga punyal sa anime ay gawa sa crucible steel. Mas matibay at maaasahan na ang modernong bakal, kaya hindi na kailangan gumawa o kumuha ng sariling crucible steel. Isa sa mga unang hamon sa paggawa ng punyal ay nag-iiba ang itsura nila sa bawat frame ng anime. Kaya mahirap pumili ng tamang laki ng bakal. Matapos mag-isip, pinili ko ang 10 pulgadang 1.5 pulgada na quarter inch na bakal. Balak kong magpanday ng 8.5 pulgada ang haba at 2 pulgada ang lapad ng mga talim. Ang mga hakbang sa pagpanday ng mga punyal na ito ay talagang simple lang. Ang nakita nyo na ginawa ko ay ang pagpanday ng isang talim na may mapurol na dulo. At pagkatapos ng kaunting linis sa mga yon, iniikot ko ang mga talim at hinuhugot ko ang tang. Malinaw sa anime na ang mga punyal na ito ay gawa gamit ang hidden tang na konstruksyon. Kaya nagpa siya akong gamitin ng presko para ihiwalay at isentro ang materyales na yon. Nung nagsisimula pa lang akong magpanday ng kutsilyo at nanonood ng YouTube, blacksmithing videos, naiinis ako tuwing may gumagamit ng press o power hammer para sa simpleng pagpanday ng dulo. Palagi kong iniisip noon na ginagamit lang ng mga taong ito ang malalaki at mamahaling makina nila para pagtakpan ang kakulangan nila sa galing sa pagpanday. Pero ngayon, iba na ang pananaw ko. Hindi ko na kailangang patunayan sa kahit sino na kaya kong gawin ito gamit lang ang kamay. Mahalaga ang itsura ng huling produkto, hindi kung gaano ako naghirap gawin ito. Nagpalipat-lipat ako sa anvil at press para mapahaba ang tang. Tinapper ko gamit ang martilyo, tapos hinabaan ko gamit ang press. Hindi ko pa alam ang haba ng gusto ko, kaya inayon ko na lang sa laki ng pang-ipit kong para sa 1 pulgadang bakal. Ang bakal, sa kasalukuyan, ay 1.5 pulgada ang lapad. Para umabot ito ng 2 pulgada, kailangan kong magdagdag ng 1/4 pulgada sa magkabilang gilid ng talim. Gusto ko kasi magawa ito na may natitirang patag sa gitna para sa fuller. Kaya naging mas komplikado ang pagbebevel kaysa inaasahan. Dahil di ko pwedeng galawin ang gitna ng talim, pinalalabnaw ko ang gilid para makuha ang lapad na gusto ko. Malapit nang matapos dito, pagkatapos sa kabila ibabalik ko ang kurba para tama ang hugis. Ang paraan na gusto ko sa pagbebevel ng mga talim ay dahan-dahan kong inuumpisahan mula sa dulo papunta sa bese. Dahil maikli lang ito, tinapos ko muna ang pagbebevel sa isang side bago lumipat para mapadali ang trabaho. Mahigit 2 buwan na mula noong huli kong video, kaya pakiramdam ko ay kailangan ko kayong bigyan ng kaunting update. Nagdesisyon akong magpahinga ngayong Pasko at bagong taon at mag-enjoy kasama ang mga kaibigan at pamilya ko. Nag-ski ako sa Banff, naglaro ng pickleball, at tinalo si Electro 32 sa Clash of Clans bilang Town Hall 17. Isa sa mga dahilan kung bakit ako nagkaroon ng mahabang pahinga ay dahil marami akong malalaking proyekto na nakaplano para sa 2026. At naramdaman kong magandang ideya ang magbagal-bagal muna bago simulan ang lahat ng iyon para maiwasan ang pagka-burnout. Kinakakilig sa akin ang beginner chef's knife course na kukunin ko. 2 linggong shoot ito, kasama professional na crew. Siguradong astig. Alam ko na marami sa inyo ang natuto ng marami mula sa mga video ko. Pero sa totoo lang, kailangan kong magtipid sa mga detalye. Kasi kung hindi, abot ng 10 oras ang mga video na ito. Pero sa course, hindi ko na kailangang magtipid at maipapaliwanag ko lahat. Hindi naman masyadong masama yon. Mas maganda na ang modernong bakal kaysa crucible steel noon, kaya di na kailangan ikumpara. Sa tingin ko, kahit hindi ko i-heat treat ang mga punyal, mas maganda pa rin ang katangian nila kaysa sa crucible steel ng ika-11 siglo. Kahit aalis man ang mga punyal na ito mula sa aking shop, kailangan pa rin nilang dumaan sa tamang heat treat. At ang unang hakbang dyan ay ang pag-normalize sa kanila kaagad pagkatapos ng forging. Sige, maghihintay tayo ngayon. Sa ngayon, ang mga butil sa bakal ko ay sobrang hindi pantay-pantay
At pati ang carbon content ay hindi rin pare-pareho. Ang pag-normalize ay 3 ulit ng pag-init at pagpapalamig para i-reset at ihanda ang bakal sa heat treat. Ngayon, iba ang komposisyon ng analog to digital converter RV2 kumpara sa 15N20 at DS84. Pero base sa datasheets, pwede ko silang i-normalize sa parehong tatlong temperatura, 1,650, 1,500 at 1,350 degrees Fahrenheit. Pinanday ko na itong mga punyal at halos final na ang sukat. Pero kailangan ko pang linisin gamit ang grinder bago i-quench. Kung mapapansin mo, medyo tabingi pa ang talim at dulo. Sinigurado kong maglaan ng oras gamit ang Mapurol na 36 na grit na belt para linisin ito at siguraduhin na kapag giniling ko na ang bevels pabalik, malinis ang lugar na pagigilingan ko. Kailangan ko ring bawasan ng husto ang ibaba ng mga talim na ito para masigurado na kapag nilagay ko na ang mga gwardiya, pantay ang pagkakaupo ng mga talim. Nabawasan nga ng kaunti ang haba ng mga talim, pero sinigurado kong isinama ko yon sa sukat. Noong pinanday at kahit pagkatapos kong gilingin ang material na ito, ang mga talim ay 8.5 pulgada ang haba. Pagdating ng oras linisin ang bevel, napansin kong halos walang material na kailangang alisin bago i-quench. Gusto ko na ang mga gilid ko ay hindi mas manipis kaysa sa isang nickel. At dahil kinailangan kong pandayin ng manipis ang mga gilid para makuha ang lapad, halos ganoon na rin ang kapal nila. Wala na akong gaanong espasyo para gumawa pa ng iba dito, kaya ang ginawa ko lang ay tinanggal ang ilang kalawang at inayos ng kaunti ang pagkakagitna ng talim. Pagkatapos kong maayos, nilagyan ko ng welding magnet ang talim at nilinis ang mga patag na bahagi. Hindi ko alam kung bakit ko ito ginawa ngayon at hindi matapos ang quench, pero wala namang masamang epekto. I-austinize natin sa 1,500. Sa tingin ko, ligtas ang temperatura para sa ADC-RV2. Ang ADC-RV2 ay medyo mapagpatawad na bakal kaya hindi ako gaanong nag-aalala. Hindi ko nga giniling lampas 36 grit. Tingnan natin kung kakainin ko mga sinabi ko. Sige, punyal numero 1. Ayos! Hindi mukhang baluktot yan. Maraming kulay abo kaya tingin ko matigas na ito. Hindi ko pa nasusubukan gamit ang file. Pero susubukan ko mamaya. Mukhang maganda pa rin. Talim numero 2. Sige, kahit pagkatapos ng mabilisang pag-init, hindi man lang kumakapit ang file dito, ayos, itemper na natin to ng maayos. Ngayon sa tingin ko gagawin natin, 400 degree sa loob ng 2 oras, 2 beses. Sobrang ligtas. Temper. Medyo tuwid ang mga talim pagkalabas sa quench, pero nagkabali-balikot pagkatapos itemper. Plano ko sanang ituwid gamit ang carbide na martilyo, pero kailangan ko munang kiskisin ang decarb bago iyon. Hindi ko alam kung napapansin mo, pero medyo malala ito. Yung talim ay halos tuwid, kaya hindi ko kailangang pukpukin doon. Pero yung tang, parang kumikiling na saging. Bago ako mag-surface grind, sisiguraduhin ko munang patag talaga ito. Alam na ng mga dating nanood ng videos ko ang prosesong ito. Pero para sa hindi pa, ang carbide na martilyo ay nagpapalaki ng surface area ng bakal sa isang side kaya nababaluktot ito. Sa tingin ko, mas ligtas gamitin ang martilyong ito kaysa init at pressure. At mas mabilis din ang proseso. Ewan ko kung napansin nyo, pero mas maganda na ito ngayon. Hindi pa rin perpekto pero malapit na. Ang mga punyal ni Thorfinn ay may symmetrical at geometric na grind para magmukhang pareho ang mga ito. Ginagawa ko ang surface grinding sa magkabilang gilid para makakuha ng malinis na reference surface. Mas mapapadali nito ang fuller grinding at matutulungan akong ma-center ang edge bubbles ko. Mabilis lang ang surface grinding na ginawa ko dahil gusto ko lang ng malinis na surface, hindi magtanggal ng maraming material. Oo, susunod ay iga-grind ko ang mga fuller. Pero kailangan ko munang isipin kung anong laki ang gusto ko para dito. Sige mga fuller, para sa mga punyal ni Thorfinn, medyo iba-iba ang itsura nila sa bawat larawan. Tulad nitong isa, parang itong distansya dito ay mga isang kapat ng distansya dito.
Pero sa ibang larawan, parang isang katlo lang. Tingnan mo sa manga, mas malaki pero ang talim, mas maliit ng kaunti. Sa tingin ko, pipiliin ko yung nasa gitna. Hindi kasing liit ng isang kapat, pero hindi rin kasing laki ng isang katlo ang gusto kong taas ng talim. Kung iisipin mo na parang kalahating bilog ang harap ng fuller, itong puntong ito, yung ilalim ng kalahating bilog ang simula ng kurba. At halos pareho lang sa bawat larawan na meron ako. Kita mo, diyan mismo ganyan ang itsura, at kung titingnan mo dito, halos eksakto rin. Isang bagay na interesante tungkol sa fuller na nakikita mo sa anime ay, imbes na bilog ang cross-section nito, parisukat ito. Hindi pa ako nakakakita ng talim na may parisukat na fuller. Pinakamalala na yung may tatsulok na fuller. Iniisip ko na style lang ito ng animation team, kaya dededmahin ko na at gagawa na lang ng mas buong bilog. Kanina, naguhit ako ng 2 linya sa mga talim na ito para itakda ang fuller at mapadali ang pag-grind nang hindi dumudulas ang grinder. Dahan-dahan kong inilapit ang grind line sa scribe line. Hindi pa ako madalas gumawa ng mga fuller, kaya natuwa ako sa hakbang na ito. Meron akong medyo kakaibang teorya tungkol sa mga punyal ni Thorfinn. Sa tingin ko, may posibilidad na ang mga punyal niya ay orihinal na mga espada, pero nabali sa gitna noong labanan at binigyan ng panibagong buhay gamit ang kanilang kasalukuyang mga hawakan. Hindi tungkol sa kwento ang dahilan ko, kundi sa disenyo lang. Paliwanag ko batay sa nakita ko. Kadalasan, isang talim lang ang kutsilyo at punyal ng Viking. Ang may 2 talim at uka ay kadalasang kapareho ng piyesa ng espada ng Viking. Hindi nito pinapatunayan ang punto ko, pero nagpapakita lang na kakaiba ang punyal ni Thorfinn. Kung susuriin mo pa, yung cross-section at lapad ng mga punyal ay parang kahawig din ng unahan ng mga espada nila. Hindi ko alam, teorya lang naman ito at hindi rin mabigat kahit totoo. Naisip ko lang na nakakaaliw isipin. Balik tayo sa video. Napansin ko na hindi ako marunong maghawak ng talim ng pantay habang ginagawa ang fuller. Kapag gumamit ka ng mas pinong liha at nagpolish, lalo pang tumatalim ang gilid ng belt kaya di nito pinapalampas ang maling anggulo. Pinili ko na lang gamitin ang mesa bilang suporta. Masaya na ako sa itsura ng mga fuller, kaya oras na gilingin ang huling edge bevels. Tulad ng nakikita mo, hindi perpekto ang pagkakapanday ko. Pero makikita mo na tuloy-tuloy ang edge line. Ibig sabihin, may tuwid na talim dito sa loob. Kailangan ko lang hanapin. Malinaw sa akin na sa anime, ang bevel line ay mula talim hanggang gilid ng fuller. Sa ilang frame, mukhang convex grind ito. Pero sa karamihan ng panel, flat grind naman ang itsura. Mas sanay ako sa flat grind kaya yun ang pipiliin ko kaysa convex. Sa tingin ko, ang bevels ng punyal na ito ang madalas pagkakamalian ng maraming gumagawa ng replika. Narito ang ilang halimbawa ng tinutukoy ko. Hindi ko iniisip na tamad lang ang gumawa nito. Maaaring wala lang talaga silang tamang kagamitan para gawin ito ng maayos. Pero kahit ano paman, isa ito sa mga detalye na talagang nagpapakita ng pagkakaiba ng isang magandang replika sa isang napakagandang replika. Ang tanong ngayon ay kung lalagyan ko ba ng bevel dito o panatilihin ko itong bilog. Madalas, hindi mo nakikita ang linya sa eksena. Parang walang linya talaga. Tingnan mo ito, walang linya. Pero dito sa manga, makikita mo ang linya. Hindi ko sure kung dahil sa anggulo ng pagpapakita. Parang di na kailangan ng linya. Pero susubukan ko pa ring mag-ukit dito. Mas mahirap itong gawin at sa tingin ko ma-appreciate nyo yon. Itong grind dito ay malamang mas mahirap gawin kaysa sa fuller. Medyo mahirap ipaliwanag kung bakit gamit ang salita, kaya nagdesisyon akong i-drawing na lang kung ano ang ibig kong sabihin. Ito ang cross-section ng talim na may fuller, at ito naman ang dulo na walang fuller. Kita nyo, magkaiba ang mga anggulo. Kailangan ko pa ring pagsamahin ang mga ito sa transition point, pero dapat pareho pa rin silang magpakita ng epekto ng cross-section nila. Ang pinakamagandang magagawa ko dito ay dahan-dahan kong kiskisin at tingnan kung paano gumagalaw ang mga linya ko. Mabagal at nakakatakot, pero buti na lang isa ito sa mga proseso na gumaganda habang mas pinagtatrabahuhan mo.
Sige, oras na para gawin ang mga hawakan. Yung nakuha ni Thorfinn mula sa tatay niya, kadalasan ay may balot ng tali. Hindi ako mahilig sa balot ng tali. At marami ring gumagawa ng punyal ang ayaw dito. Sa tingin ko, gagawin ko na lang ito mula sa kahoy na may metal na takip sa dulo. Tulad ng pag-ukit ko sa hawakan ng tiyen. Mano-mano kong uukitin ang mga guhit para magmukhang balot. Tingin ko mas matibay at komportable ito sa kamay. Hindi ko alam kung posible ang balot na ito, kaya hindi ko rin alam paano gawin. Madalas magbago sa anime ang pangalawang punyal ni Thorfinn. Siguro gagawin ko yung may kurbadong gwardya, tansong takip sa dulo, at balat na balot sa hawakan. Hindi ko rin alam kung babalutan ko ito o gagawing kahoy para sa punyal ng tatay ni Thorfinn. Gusto ko kasi makinis ang paglipat mula talim papuntang hawakan. Kaya, ano nga ba ginagawa ko rito? Naglalagay ako ng file guide sa talim para masiguradong pantay na pantay ang paglipat mula sa talim papunta sa hawakan. Ang dahilan kung bakit gumagana ito ay dahil may carbide ang file guide. Kaya hindi kayang kiskisin ng belt ang lampas sa linya na iyon. Gagamitin ko itong mild sear para sa punyal ng tatay ni Thorfinn. Wala talaga itong guard plate, pero makikita mo mamaya ang gusto kong gawin. Para ito doon. Itong brass, puputulin ko at yuyukuhin para sakto. Di ko talaga alam paano yumuko ng brass. Kalahating pulgada ang kapal niyan. Kaya magiging interesante kung paano ko gagawin yon. 0.230 by 0. Pwede akong gumamit ng high quality na 316 and mil. Sige, gawin na natin ito. Kadalasan, ang gamit ko na lang sa aking mill ngayon ay para magputol ng mga slots sa aking guard material at mag-drill ng mga butas. Sa kabutihang palad, sobrang husay nito sa dalawang gawain na ito, kaya naibenta ko na ang malaki kong jet drill press. Halos kalahating taon na ang nakalipas. Isa sa mga nabanggit ko kanina ay nasa anime. Ang mga daga ay may parisukat na hugis na butas. Kung susubukan ko talagang gawin yon, siguro ilalagay ko lang ang isang malaking end mill sa aking mill at titingnan kung kaya kong i-mill ito sa ganoong paraan. 3 beses ko lang sunod-sunod na banggit ang mill. Sige, parisukat na slot. Anong ibig sabihin nito? Oo, may puwang pa. Pero pwede namang ayusin mamaya. Sa tingin ko, magandang pagkakataon na lumipat sa kabilang gwardiya. Sige, oras na para gumawa ng kalokohan. Baluktutin ko ang brass na gwardiya gamit ang hydraulic press. Medyo delikado ito, pero sa tingin ko, ito ang pinakamabilis na paraan para gawin to. Papalitan ko ito ng squaring na gamit tapos gagawin ko na. Sa tingin ko may ilan sa inyo na nakakaintindi na sa ginagawa ko. Yan ay nandyan mismo. Paano naman ito? Sige, ayan na. Sa tingin ko hindi ito magkakamali. Hindi ko ilalapit ang kamay ko dyan. Handa na ako. Sige, gawin na natin ito. Ayos lang? Maayos naman ang takbo nito sa ngayon. Medyo nasa kaliwa lang. Pero hanggang dyan lang siguro ang dapat nating gawin. Ang magandang balita ay nagawa kong matapos ang buong proseso ng pagbaluktot nang hindi ako nasaktan ng seryoso. Ang hindi magandang balita ay medyo hindi pantay ang kurba, kaya kailangan ko pa itong ayusin ng kaunti gamit ang grinder. Madaling linisin ang labas, pero mahirap abutin ang loob ng baluktot. Kailangan kong makapasok dito kahit hindi ko nagamit ang contact wheel. Magiging interesante ito. Grabe, perpektong arko yon. Magiging parallel ang slot na dadaan dito at ganito ang magiging posisyon ng talim ko. Kaya ang pwede kong gawin ay mag-mill ng maliit na kanal. Dito mismo, para may dadaanan ang talim.
O kaya naman ay i-grind ko na lang ang talim sa isang arko para sakto ang pagkakapasok. Noong una, gusto ko sanang gawin yung mga minil na bahagi. Pero tingin ko hindi rin gaganda, kaya ito na lang gagawin ko. Ang X-Travel ay 0.762 minus 0.186. 0.288. Ayon sa kwento, nakuha ni Thorfinn ang una niyang pangalawang daga mula sa isang bangkay sa labanan. Ganito rin ang ginagawa ko ngayon. Pagkatapos, natalo siya kay Torkel at kumuha ng isa pang daga na may ibang gwardya. Pakiramdam ko, marami ang gumagawa ng pangalawang daga na may patag na gwardya at bevel. Kaya naisip ko na mas masaya gawin yung kakaiba. Tara na. Sige, ayos na. Paano ka maguguhit ng linya na perpendicular o parallel sa isang kurbadong ibabaw? Hindi mo magagawa, kaya tantyahin mo na lang. Nag-isip kami ng kapatid ko ng paraan para mailipat ang kurba ng gwardya sa talim. Sinubukan namin gumamit ng ilaw at anino, pero sa huli, tinantya ko na lang at paulit-ulit bumalik sa grinder at gwardya. Mga 25 balik-balik din ito. Pero sa wakas, nakakabit na ang gwardiya at guard plate ng dalawang daga. Ngayon, sisimulan na ang paggawa ng mga hawakan. Sige, kailangan ko ng madilim na kayumanggi para sa gwardyang may kurba at gagamitin ko rin iyon sa isa na lalagyan ng ukit. Ito ay gidji, sobrang siksik, mas mabigat pa kaya lumulubog sa tubig, sobrang tibay, sobrang ganda. Sa tingin ko, ito ang perpektong kahoy. Pare, dito ako kumukuha ng lakas. Madalas, simpleng parihaba lang ang hiwa para sa hawakan. Pero yung punyal ng tatay ni Thorfinn ay may malaking umbok malapit sa talim. Ibig sabihin, kailangan kong magputol ng kakaibang hugis na parang titikti para masiguradong may materyales ako kung saan ito kailangan doon sa 2 pirasong pinutol ko. Sapat ang laki ng mga gilid para gawing hawakan ng kutsilyong pangkusina, kaya itinabi ko ang mga iyon para magamit. Yung pangalawang hawakan ng punyal ay makitid at pantay, kaya kailangan ko lang magputol ng parihaba. Ang sikreto ay kailangan kong mag-ukit ng mas malalim ng kaunti dahil babaluktutin ko ito para tumugma. Sinubukan kong gupitin ang mga puwang dito gamit ang mahabang end mill imbes na drill bit. Pero mabilis na nabarahan ng bit bago ko pa matapos ang unang butas. Kaya nagpa siya akong palitan na lang ng drill bit. Mas maganda ang pagkakahiwa nito, pero medyo pangit ang tunog. Malakas ang volume dito kaya hindi mo masyadong maririnig. Pero itataas ko sandali ang tunog para malaman mo kung ano ang tiniis naming magkapatid para sa bahaging ito. Matapos kong gawin ang 3 butas, naisipan kong gamitin ang drill bit para sirain ang pagitan ng mga butas. Ganito ko ginagawa ang mga puwang dati gamit ang drill press. Palaging gumagana pero medyo nakakatakot tingnan. Sa pag-ukit ko ng puwang sa unang hawakan, ang dami kong natutunan kaya ganito nakabilis kong naukit ang pangalawa sa totoong oras. Sige, bilog ang mga kanto, pero tingin ko kasya pa rin ito sa karamihan ng bahagi. Grabe, oo, ayos. 1 pulgada na lang ang layo kaya siguro kailangan ko lang bawasan ng kaunti para magkasya na ito. Sa tingin ko, napakaraming paraan ng iba't ibang gumagawa kung paano nila ginagawa ang mga nakatagong tang. Yung iba, nagbubutas ng bilog na butas at nagpuputol ng slot sa isang bilog na dowel. Yung iba, gumagawa ng malalaking slot at balak lang nilang lagyan ng epoxy. At yung iba naman, tulad ko, gumagawa ng parihabang tang na nangangailangan ng parihabang slot. Ang pinakamahirap na bahagi ng ginagawa ko ay kailangan kong gawing parisukat ang mga kanto ng bilog na slot na ito. Ang gamit na nakikita ninyong ginagamit ko ay isang bilog na file lang na nilagyan ko ng matalim na gilid at pagkatapos ay isang ordinaryong patag na file. Ilang taon kong pinaganda at pinabilis ang prosesong ito. Kaya masaya na ako sa ginagawa ko ngayon. Kaunti na lang ang gagawin. Sige, mukhang kasya na ito. Oo, ayan na. Walang puwang dito. Pero gaya ng nakikita mo, magkaiba ang hugis nila. Kaya mamaya, iguguhit ko ang gwardya rito at uukitin ulit. Ginawa ko ring pareho ang mga hakbang para matapos ang slot ng punyal ng tatay ni Thorfinn. Kaya hindi ko na ipapakita pa sa inyo. Kakaiba ang mag-ukit ng slot sa kahoy na may ibang hugis, medyo nailang din ako. Ayan, walang pagitan sa pareho.
Ano nga ulit ang post ni Thorfinn? Ulitin mo nga. Ganito, ewan ko. Sige, ang huling bahagi na kailangan kong gawin para dito, bago ko masimulang hubugin ang lahat, ay ito. Ito mismo. Para sa akin, technically, hindi ito dapat hiwalay na piraso dahil bahagi dapat ito ng tang na binabalot nila. Kailangan kong gumawa ng butt cap para sa hawakan, isa tanso at isa bakal dahil mag-uukit ako. Kung titingnan mo ang mga larawan ng mga punyal sa anime, ang kulay ng materyales na ginamit nila ay maaaring tanso o bronze alloy. Makatuwiran ito sa kasaysayan dahil mahilig talagang mag-eksperimento ang mga Viking sa kanilang metalurhiya. Ngayon, kung titingnan mo sa anime, parang mas malapit talaga ang kulay nito sa bronze alloy kaysa sa brass alloy na ginagamit ko. Pero sapat na ang brass na may patina, kaya nagpa siya akong manatili na lang dito. Para sa mga nakatagong lineup pin, 1/8 inch na stainless steel pin ang gamit ko imbes na manipis na brass dahil naubusan ako ng manipis na materyales. Pero gusto ko rin na mas malapit ang sukat ng mga butas na ididrill ko sa mga pin para mas maganda ang pagkakakabit. Sige, tingnan natin kung magtatapat talaga ang mga ito. Oo, maganda ang fit. Oh, sakto at perpekto ito. Hindi sila magkadikit, pero ginagabayan papunta sa parehong pwesto tuwing ginagamit. Mamaya lalagyan ko ng epoxy. Kaya ngayon, para muna ito sa bakal. Pwede rin nating pabilisin. Sige, tingnan natin kung kasya ang mga to. Ayan, pasok. Gusto natin walang pagitan. Makapal pa ngayon. Pero ayos lang. Ngayong kompleto na ang piraso, oras nang i-profile ang mga ito. Mahirap talagang makita kung gaano kakapal ang bawat isa. Kasi halimbawa may ganito ka, parang rektanggulo siya at hindi naman mukhang sobrang makapal sa kahit anong direksyon. Pero itong larawan dito ay parang hugis itlog at halos lahat ng ibang larawan ay hugis itlog din. Kahit ito, hugis itlog din. Gagawa ako ng hugis itlog at dahil mahirap makuha ang eksaktong sukat at iba-iba ang larawan, gagawin ko na lang sa tingin kong tama. Sa tingin ko makukuha nito ang tamang enerhiya para mapadali ang lahat. Tatawagin ko na ang punyal ng tatay ni Thorfinn bilang punyal isa at ang isa pa bilang punyal dalawa. Ngayon, ang unang bagay na gusto kong i-profile sa punyal isa ay ang guard plate. Sobrang laki nito ngayon, kaya ang gagawin ko ay puputulin ko lang ang malaking bahagi nito. Sa gamit na bandsaw, pakiramdam ko noon ay gagamitin ko lang ang grinder para tanggalin ang material na ito. Pero mas mabilis talaga kapag bandsaw ang ginamit. At hindi ko na kailangang malanghap ang maraming alikabok ng metal. Gusto ko na oblong ang guard plate pero mahirap gumuhit ng perpektong obalo kumpara sa bilog. Ang ginagawa ko dito ay gumuguhit ako ng pantay-pantay na grid sa piraso ko para mamaya ay mas madali kong makita kung pantay ang paggiling ko. Ito ay isang technique na alam kong ginagamit ng maraming gumagawa at may magandang dahilan kung bakit. Napaka-epektibo nito at hindi rin ito matagal ihanda. Medyo masyadong makapal ito sa ganitong paraan. Bawasan ko ito ng 100 ngayon sa magkabilang gilid. Mas maganda na ang pakiramdam nito. Oras ng hubugin ito na magiging interesante dahil lahat ng pangunahing pinagkunan ay may bahagyang magkakaibang hugis. Sa ngayon, ang hawakan ng dagger isa ay mukhang pangit talaga. Sa totoo lang, sobrang pangit nito na hindi man lang ito kasya sa isang piraso ng Tetris. Ang layunin ko ngayon ay hubugin ito at gawing kahawig ng magiging hawakan sa huli. Pero gagawin ko rin itong medyo mas malaki sa lahat ng sukat para pwede ko pa itong bawasan mamaya at maging perpekto sa dulo. Sobrang agresibo ng dilaw na belt at natakot akong masyadong lumiit ang hawakan, kaya lumipat ako sa mas pino na 80 grit belt para tapusin ang hugis ng hawakan. Mahirap kasi yung kahoy na pinapakinis ko ngayon ay bahagi lang ng hawakan. Paulit-ulit kong ginagawa at kinukumpara sa mga larawan, pero napansin kong hindi ito epektibo. Nagpasya akong ilagay ang hawakan, talim, at guard plate ng sabay at hubugin lahat. Mas napadali nito ang pagplano ng hawak sa dulo at natuwa ako sa resulta. Sige, lipat tayo dito. Una kong tatanggalin yung gilid na may siwang. Dapat pantay ang radius ng block ng hawakan at walang siwang. Marami akong paraan para gawin ito. Kaya,
Kasya na sa gwardiya ang hawakan ng dagger dalawa, kaya hubugin na lang ito. Mas simple ang hugis nito kumpara sa dagger isa. Hindi naman mahirap ang prosesong ito kaya hindi ko na ito ipapakita pa. Ang susunod na gagawin ay kailangan kong linisin lahat ng mga pangit na marka ng grinder gamit ang ordinaryong liha. At pagkatapos ay magiging parang blankong canvas na ito para sa akin. Gumagawa ako ng file work at excited akong gawin ito. Mukhang masaya pero mahirap dahil nag-i-intersect ang mga linya. Hindi tulad ng fluting. Para alisin ang grinder marks, gumagamit ako ng 220 grit na liha gamit ang hinlalaki. Nais ko ring subukan ng high grit J-Flex belt sa grinder. Napagdesisyonan kong masyadong delikado yun para sa akin. Itong piraso na ito ang magiging metal. Kaya lahat ng linya na inuukit ko ay magiging mga pahilis lang. Isa sa mga hindi ko maintindihan, kahit saan tingnan ng punyal, laging pataas ang direksyon. Kaya itong tali ba na ito ay paakyat din sa kabila? O may iba ba itong ginagawa? Sa tingin ko ayos na itsura nito. Para lang tinatayang guhit ang mga linyang ito. Pero tatapusin ko pa rin gamit ang file. Sana maganda ang resulta kasi ayokong uliting gawin ang hawakan na ito. Sa tingin ko, dito ako magsisimula sa linyang ito. Dapat ginagaya nito ang lubid, at ang lubid ay laging pare-pareho ang lapad. Ito ay 0.59. Dapat pareho rin dito sa kabila, 0.59. Kailangan ko lang siguraduhin na pantay ang kapal sa magkabilang panig. Okay, lahat ng linya na markahan na. Yung iba titigil na siguro dito pero ako matigas ulo ko at gusto ko pang bigyan ito ng lalim. Ngayon, patag pa lahat. Pero gusto kong gawing medyo nakaumbok bawat isa. Mukhang matatagalan ako sa pag-ukit ng pattern ng tirintas. Gamit ko ay maliit na tatsulok na pangkiskis dahil mas madali nitong makuha ang tamang lalim gamit ang matulis na gilid, kumpara sa parisukat na pangkiskis. Pag kontento na ako sa lalim, lilipat na ako sa parisukat na pangkiskis para buksan ang anggulo ng mga uka mula 60 hanggang 70 degree. Gusto ko na talagang lumipat sa susunod na bahagi. Mukhang si Torf talaga yan mula sa punyal. Konting bilog pa at gaganda pa itsura. Magmumukha siyang hinabi. Ayos. Medyo kontento na ako sa dalawang unahan na to at ito rin ang pinakamadaling gawin. Sige, gawin na lang. Ayos. 4 na oras na ang nakalipas. Noong TN nilagyan ko ng guhit ang hawakan ko at pangit ang itsura hanggang pinakinis ko ng kamay. Parang ganito rin ngayon kapag pinakinis at pinakintab ko. Mas maganda na ang itsura nito ngayon. May mga bakas pa ng lagari pero mawawala rin yan kapag pinakinis ko ng kamay. Ngayon na ang punyal ng hawakan uno ay naukit na at hinihintay na lang ang huling kinis. Oras na para hubugin ang mga huling piraso ng mga punyal na ito bago ko tuluyang pakintabin ang lahat. Yung materyales na inilaan ko para sa mga pommel na ito ay siguro higit pa sa 3 beses ng kailangan ko. Kaya karamihan ng paghubog ay puro pagtapyas ko lang ng materyales gamit ang 36 grit. Pero nung malapit na sila sa tamang sukat, kailangan kong gawin ng isang mahalagang hakbang para masiguradong pareho silang maganda ang itsura. Makikita mo ritong mas maliit ang mga pommel kaysa sa tinirintas na hawakan. Gagawin ko itong 100,000 beses na mas maliit sa bawat sukat ng pommel. Pagkatapos, paikotin ko ng kaunti ang dulo ng hawakan para magmukhang tinirintas na tali sa ibabaw ng tang. Hindi lang parang idinikit na pommel. Para sa pommel ng pangalawang dagger, tulad lang ng sa unang dagger ang ginawa ko, kaya pwedeng pabilisin ang parteng iyon. Ngayon tapos na ang lahat, oras ng gawin ang mga dagger. Paano ko masasabi na hindi sila mukhang karaniwan? Sa puntong ito ng paggawa,
Alam ko na ang magiging itsura ng mga parte kapag pinakintab, kahit magaspang pa. Pero sa dalawang dagger na ito, nahirapan ako ng kaunti. Sa tingin ko, ganito naramdaman ko dahil kalawangin ang mga fuller, kaya una kong pinakintab ang mga ito. Hindi ako sigurado kung liha ang gagamitin ko, kaya gumamit muna ako ng surface conditioning belts. Magbibigay iyon ng magandang machine finish at magiging maganda ring panimulang base para sa pagliha ng mano-mano. Sa totoo lang, sobrang saya ko sa kinalabasan. Akala ko kailangan ko pang lihaing mano-mano ito pero sa tingin ko, ayos na ito. Magandang satin finish ang nagagawa ng surface conditioning belts, kaya ginamit ko rin ito sa patag ng talim. Isa pang benepisyo ay mahusay silang mag-blend ng mga linya. Maganda ang naging transition ng anggulo sa pagitan ng dulo at fuller. Pagkatapos ng mga belt na ito, madaling pakintabin ang natitirang fitting, maliban sa mga block ng hawakan. Gumamit ako ng 4 na surface conditioning belt grit at pinakinis ang mga gilid ng dagger guard na posibleng dumikit sa kamay. Isa pa sa mga magagandang bagay tungkol sa mga surface conditioning belt na ito ay parang abrasive din silang magputol. Kaya ang mas malambot na brass at mild steel na ginamit ko sa mga fitting dito ay talagang kumintab ng maganda. Sunod na papakintabin ay hawakan ng dagger uno, pero mano-mano ko itong gagawin. Wala akong ideya gaano ito katagal lihain. Mukhang ito na ang huling gagawin ko. Maaaring tumagal ito ng 20 minuto hanggang isang araw. Karaniwan, kapag ine-edit ko ang mga video na ito, kailangan kong mag-type ng marami at kasama na dyan ang paggamit ng spacebar. Sumakit ang kanang hinlalaki ko habang ine-edit ang video at ngayon alam ko na kung bakit matapos panoorin ulit ang footage. Isa sa pinakamahalagang bahagi na pinapakinis ko dito ay ang pinakaloob ng mga kanal na ito. At ang pinakamabisang paraan na nakita ko para makapasok sa kanal na iyon ay gamit ang aking kuko sa hinlalaki bilang suporta ng liha. Ibig sabihin, ilang oras kong pinipisil ang parehong bahagi ng hinlalaki ko, kaya sumakit ito kahit lumipas na ang isang linggo. Sa totoo lang, nandito na ako ng 2 oras gamit ang 400 grit at sa tingin ko may isa pang oras pa akong gagawin bago ako makagamit ng 600 grit. Mas maganda na ang itsura. Tingnan mo to. Parang tirintas na gamit ang lubid. Hindi ganito itsura nito 2 oras ang nakalipas. Ibig sabihin may mabagal akong progreso pero ayos lang, progreso pa rin. Matapos sa 400 grit, ginamit ko ang 600 grit sa hawakan sa parehong paraan. Ngayon, mag-uukit na ako ng mga rune gamit ang laser sa talim na siyang paborito ko. Oh, Minlisaga, yung cardio ko habang pinapanood ko yon, sobrang nahook ako. Oo, ito si Daniel. Isa siya sa mga nagtatrabaho sa bodega ni Turner at magaling talaga siya pagdating sa kahit anong modeling at mga bagay na may kinalaman sa laser. Kaya nilapitan ko siya para humingi ng tulong sa proyektong ito. Yung mga runes sa daga ni Thorfinn ay tinatawag na tier runes at bawat replika ay may sariling paraan ng paggawa nito. Palagi akong matindi pagdating sa pagiging tama ng mga ganitong bagay, kaya naglaan kami ng sapat na oras sa pagtingin ng mga larawan para magdisenyo ng sarili naming rune. Siguro yung gitnang bahagi, pahabain ng kaunti, konti lang, ito, oo. Ganyan. Oh, yan na yun. Sa tingin ko, perpekto na yan. Hindi ko masabi kung ito ay mga guhit lang mula sa anino ng lalim. Pagkatapos naming makuha ang disenyo na gusto namin, gumawa kami ng test run sa blankong business card para mahanap ang tamang sukat ng nadalawang rune. Una, malaki masyado, kaya binawasan namin ng 10% at naging okay ang resulta. Kaya sunod, nagpasya kaming gawin yung dalawa na magkatabi. At parang medyo malayo sila sa isa't isa, kaya nilapit namin ng 10% at maganda rin ang kinalabasan nun. Perpekto na ang disenyo, kaya sinubukan namin ang talim para malaman kung ilang ulit at anong lalim ang pinakamaganda ang itsura. Na-heat treat din ang tang ng dalawang talim na ito, kaya sila ang pinakamalapit sa blade seal na nasubukan ko. Hindi pa ako nakagamit ng laser noon kaya nakakabighani panoorin ang makinang ito sa aktwal. Parang yung coin cleaning shorts na sigurado akong nakita nyo na. Pero ngayon, harap-harapan ko na. Maganda ang resulta ng test, kaya magla-laser na kami sa mga talim. Napagdesisyonan naming 50 pasada para sa lalim at 2 pasada para sa kulay. Ang ganda talaga niyan. Siguradong astig ang kalalabasan kapag buo na ang lahat. Ang kailangan na lang gawin ay i-laser ang mga rune sa kabilang side ng punyal na ito at sa magkabilang side ng isa pa
habang nilalaser. Nakuha ni Joey ang kuha ko habang kausap si Chad at sabi niya, mukha raw mafia boss si Chad. Tang-ayon ako. Sige, pakintabin na lang natin ang hawakan at idikit na ang mga punyal. Bago ko pakinisin ng oil sand sa 1500 grit, kailangan ko munang i-chamfer ng kaunti ang harap at likod ng mga hawakan para magmukhang may balot ang tang. Makikita mo na ngayon ang hugis na gusto kong ipakita sa ibaba. Oo, kapag binuff mo, mas astig ang itsura. Mas mahirap lang i-buff ang inukit na hawakan kaysa inaasahan ko. Mahirap abutin ng loob ng ukit kung walang tutok sa channel, kaya inanggulo ko ang hawakan at ginamit ang gilid ng gulong para mapasok yon. Mas matagal akong nag-buff dito, mga 4 na beses kaysa sa ibang kutsilyo, pero sulit naman ang resulta. Dahil malapit ang mga gwardya sa mga talim, mahirap na silang hasain pagkatapos idikit kaya hasain ko na ngayon. Pinili kong gumamit ng belt sharpener kaysa bato dahil mas madaling masaktan sa paghasa ng double edge sa bato. Gumamit ako ng 400 grit na trisec belt para dito at sinundan ko yon ng aking leather straps. Ngayon natapos na lahat ng piraso, ang natitira na lang gawin ay pagsamahin ang lahat. Matagal nyo na akong hinihiling na gawin ko ang mga punyal na ito, mahigit 1 taon na. At hindi ko kayo sapat na mapasasalamatan sa pagtitiwala nyo sa akin na gawin ang mga blades mula sa napakagandang palabas na ito. Pipiliin ko ang isang bagay. Astig sigurong makita kapag magkakasama na lahat. Ang delikado ng mga ito. O tatagos talaga yan sa tao.